Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, ito guys, matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng mga video tutorial about sa cellphone, cellphone and other appliances. So, ngayon lang ulit tayo guys nakapag video ng ating mga tutorial. So, maligayang po sa inyo lahat at magandang araw din po. So, bago po tayo mag-start ng tutorial, nais ko po magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga nanonood sa channel ko, suporta po ninyo. Medyo lumalaki po ang ating views. So, maraming salamat po. And I do my best po para marami kayong matutunan sa akin channel. So, let's start guys. Ito guys, magre-replace tayo ng LCD ng Oppo A15s. Ayan guys. Sa basag yung LCD, so magre-replace tayo. So, step by step tutorial tayo para hindi tayo nag-error paglagay ng LCD. So, meron tayo guys ng LCD spare part replacement. Ayan. Meron tayo available LCD. And then, ayan, kakabit na natin guys ang LCD. Natin itong patagal guys. Atensyon na guys, wala akong videographer guys. Solo lang tayo dito kaya medyo malapit ang camera. So, ganito pala guys, remind ko lang sa inyo, pag wala kayong idea sa pagpalit ng LCDs or pag-disassemble ng cellphone, lalo na sa Oppo A15s. So, ito, ang first step is tikal natin yung back frame. Ito, back cover. Kasi, pag hindi po natin tinikal yung back cover, yung screw, hindi natin matatanggal yung screw. Yan. Then, pag natikal natin tong back cover, remove natin lahat ng screws and then tikalin po natin yung chassis. Tingnan, back cover, tsaka mid frame. So, guys, panoodin nyo guys pag disassemble ko ng likod para makita nyo kung paano. And guys, muli po ay maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Yan. So, same lang ito guys ng unang video ko kung paano tinitikal yung case dito sa may SIM card slot. Yung sa mga bago guys dyan na manonood natin, pa-subscribe naman po, pa-subscribes po and pa-likes po ng video. And kahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga video tutorial na gagawin po natin sa mga cellphone at iba pang appliances. Yan po. So, ito guys, bago natin ilagay ang LCD, kailangan po nating i-check yung ating replacement kung
functionable siya. So, wag natin munang ididikit. Same lang nung unang video ko rin to guys. Ito guys, ayaw mag-power. Yan. Iti-test muna po natin kung fully functionable. Ito guys, hindi masyadong kita siguro. Ilay natin ang konti na lang. Guys. Ito tayo sa malaylay. So, ang tempo natin mag-power. So, ayan guys, nagbuhay siya. And then, yun. Gumagana po siya ng maayos. Napansin po ninyo dito. Touch natin po ng maayos. Ayan. So, let's go guys. Proceed tayo sa install ng LCD. Bago nyo guys i-unplug tong LCD, make sure naka-unplug yung battery para iwas po na shorted. Same po ng paglalagay ng LCD, dapat naka-remove yung battery para iwas shorted. So, alin nga ba dito yung battery guys? So, ang battery guys dito, ito, nasa pinakang gilid. Kasi ito sa board to, sa charging ito eh. Charging speaker, tsaka other accessories. So, battery and LCD. So, paano magtikal ng battery na hindi nasisira yung battery? So, ito guys, kita naman natin dito yung nakalagay na pull up the battery. So, ito, hilahin ta lang to. Pero bago natin hilahin to guys, sure natin natikal yung battery. Kasi baka maputol yung wire. Pull up natin siya. Try natin pull up. Guys, medyo lang matigas pero madaling tikalin. Pag ganito guys, medyo nagaganto yung battery. So, gawin natin, pantay natin. Para hindi siya maduming tingnan. So guys, ayan, pantay na ulit yung battery. Tapos, flex. Tapos yung ating pantikal ng LCD. Sa ganito guys, pag may mga basag na yung LCD, mag-iingat kayo pag titikal ng LCD kasi yung bubog pwedeng tumalbog sa mata. And then, mapiktuhan po yung mata. So, iingat po. Yan guys.
Saka itong speaker, screen mesh ng speaker sa taas, medyo minsan nasama kaya kailangan natin kunin. At bago ilagay yung bagong LCD, be sure na malinis yung ating frame. Ito, tanong guys, siyempre, tataka kayo ba't kailangan pa natin linisin yung frame? Eh, pwede natin ilagay na yung LCD. So, hindi ganoon guys. Ang purpose nito guys, para, bakit natin kailangan linisin? So, para maging lapat na lapat yung LCD or 0-0 yung LCD paglagay natin. Para hindi siya angat sa gilid. Kasi ang purpose nun guys, pag lapat na lapat siya, shockproof siya, kahit malaglag, di agad mababasag. So, kung angat ng konti guys yung gitna, hard touch lang natin, pwedeng mabasag. Or malaglag natin ng kahit mababa, pwedeng mabasag pag hindi siya nakalapat masyado. Or angat, gawa ng mga tirang dikit. Kaya kailangan gawin, linisin natin para maging 0-0 yung paglagay ng LCD and then shockproof siya. So, ito. Check natin kung pwede na. In case, pwede na. Sorry. Guys, so paglalagay ng dikit, be sure lang din na malinis po yung gilid. Tapos dito po, meron tayo ditong titikalin sa likod ng LCD. Itong cover na plastic. Ito siya. So guys, balik na natin. Assemble na ulit natin guys yung cellphone.
Kaya ito na. Buhay na po natin. Guys, so ayan guys, kitang-kita mo natin, gumagana po ng maayos yan, pinag-power na agad. Ito pala guys, unahan nyo laging ipasok itong sa may pindutan para wag masira yung micro buttons. Lagyan na po natin dikit para malagay na yung back frame. Yun guys, charge muna natin. And then, lagyan natin tempered glass guys para finish na tayo. Ano? Sorry guys, may nagtatawa guys.
Okay guys, finish na. May tempered na rin po tayo. So guys, sa mga magpapagawa po. So guys, sa mga magpapagawa po dito around Camarines Norte po. Please contact po our Facebook page po. Facebook account po. So pipin ko na lang po sa baba yung aking Facebook account sa mga nais po magpagawa around Camarines Norte po. So salamat po ulit sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo sa aking munting channel at sana po ay sa pamaraan po ng video ito makatulong po sa mga gusto mag-DIY o magpalit po ng LCD na sila lang po gagawa without technician. So sana maging guide po niyo ito. So maraming salamat po ulit sa panonood. So huwag kalimutan po mag-subscribe and hit notification bell at palike na rin po ng video ko. So yun lang po, maraming salamat. God bless you all po.